Representative Mike Cuangco. Ang sabi niya, kasalanan daw ng mga biktima ng baha or kahit yung mga biktima ng Typhoon Tino and Typhoon Juan. Kung bakit sila apektado. Parang kulang na lang kasalanan din nung namatay kung bakit sila nalubog or kung bakit sila na-drown or nalunod. Kasalanan din nila kung bakit sila nagbahay doon. To make the story short, kasalanan ng mga walang pera kung bakit sila affected sa flood or dito sa disaster or calamity na nangyari ngayon. Tingnan nyo to. Inulan ng kritisismo ang kontrobersyal na pahayag ng isang kongresista. Sabi kasi niya, kasalanan ng mga biktima ang kanilang sinapit sa hagupit ng mga bagyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Viral ngayon si Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco matapos makipagmatigasan sa mga netizen at panindigan ang kanyang reaksyon sa mga naging biktima ng mga nagdaang bagyo. Sa loob ng isang araw, may 1.9 million views agad ang pahayag na ito ng kongresista na sinisisi ang mga biktima dahil sa floodplain umano gumawa ng tirahan. May 2,400 reactions ang post ni Cuangco na tinawag na out of touch ng mga netizen. Anila, hindi raw lahat ng tao may pera at pribilehiyo kagaya ng mambabatas. Sagot ni Cuangco, choices have consequences. Bakit daw hindi tumingin sa mga hazard map para mapagdesisyonan ng maayos ang pagtatayo ng mga bahay? Sa isa pang pahayag nito, tila sang-ayon ng kongresista sa edited meme ni Paris Hilton na may nakasulat na Stop Being Poor. Paliwanag ni Cuangco, to be rich is glorious. Pagpasensyahan mo na kami mga may hirap, Representative Mike Cuangco. Wala kasi kaming kapasidad na bago kami magtayo ng bahay, ipa-survey muna namin ng mga engineer or kahit sa mga ano pa mang departamento dyan sa gobyerno para lang malaman kung flood-free ba yung area. Second, wala din kaming kapasidad na bumili ng mamahaling lupa at saka bahay. Yung second floor naming mahihirap, parang ground floor pa lang sa inyo. Right? Sa amin kasi, nagbabase kami sa mga oportunidad na dumadating. Like example, kung may mga mumurahin na bahay, doon kukunin namin yon. And at the same time, kung may mga binigay sa amin na lupa at saka bahay galing sa mga ninuno namin sa grandparents, yun kukunin namin yon. Ganun lang. Hindi kasi kami katulad sa mga mayayaman na kahit second floor na sa amin o third floor na sa aming mga mahihirap, ground floor pa lang sa mga mayayaman. Wala kasi kaming ganun na tawag ito opportunity or wala kasi kami dong kapasidad na gawing standard yung standard ng mga mayayaman. Right? And pagpasensyahan mo na kaming mahihirap. But I just don't understand kung bakit ka andyan sa public servant. Kung ganyan ka magsalita na considering yung bibigyan mo ng pansin, bibigyan mo ng tulong ay yung mga mahihirap. How come that you're there in that position but you don't understand where we're coming from? How can you help us if you don't understand or you don't even feel what we feel? I don't know. But that's my opinion. Let me know what you guys think. But for me, masakit. Hindi siya mahirap maging mahirap, pero masakit maging mahirap kasi nga tulad nito, may mga mayayaman na basta-basta na lang magbitaw ng mga salita na nakakasakit ng damdamin. Right? But anyway, let me know what you guys think for now. Cheers!